Hello, what is up mga ma'am, sir, ma'am? Ako po si Ralph C. Fry, isang visual artist from Manila. And today, we are going to customize the Iron Man Mark 30 Blue Steel from ZD Toys. Thank you very much, Laro Anan, for sending this action figure for unboxing, review, and customization. Yan. Kakatapos lang natin to i-review and diretso na agad, customize na agad natin. So yung first step ay tanggalin lahat ng mga kamay and yung mga accessories niya, yung alt hands, pati itong mga vibranium blade, pati yung base. Tapos gamit tayo ng rotary tool para makagawa tayo ng physical damage. So ito yung rotary tool na ginagamit ko. Level 5 agad yung gagamitin natin para makapag dig deep tayo dun sa mga armor pieces niya. So pwede dito tayo gumawa ng crease, ng damage, physical damage talaga. Damage talaga natin yung plastic, pati dito sa kanyang mata, sa actually doon lang siguro. Yan. After nun, mag-apply tayo ng black wash. Teka, kuha ako ng black na paint. Yun, tapos mag-apply tayo ng black wash using PH179 black from Armored Komodo. After ng black wash, mag-apply tayo ng dry brushing using Vallejo Metal Color Silver. And after the dry brushing ng silver, i-detail natin yung mga, actually balikan natin yung mga kasi magiging desaturated yan eh. Babalikan natin yung mga iba't ibang blue, mga iba't ibang sections, like dito sa taas na, dito sa may part ng shoulder, kasi magiging desaturated yan. So babalik lang natin yung ibang armor plates, yung kulay ng armor plates using this cobalt blue, tsaka ito highlight color natin, light turquoise. Tapos after nyan, papailawin natin yung arc reactor and yung mata niya. Pwede rin siguro natin pop na yung head, no? Yan, para mas madali siguro lagyan ng ilaw yung mata. Paint lang yun, paint lang gagamitin natin pati dito. So para mapailaw natin, gamit tayo nito, light turquoise, tapos white. And then yan, tama, ultra coverage naman to eh. So mas magiging bright yung center. Okay, start na tayo. First step, mag-apply tayo ng Bosny flat clear para magkaroon siya ng adhesive layer dito sa surface ng action figure. Kapag natuyo na yan, makakapag-apply na tayo ng mga paint na gusto natin. Kahit anong method yan, dry brushing, glazing, wash, lahat yan kakapit na dito sa action figure. Okay? So balikan ko kayo kapag napahiran ko na. Kapag nakapag-spray paint na tayo. Alright, but before we do that, we are going to use this, yung rotary tool natin. Set natin to number 5 and gumawa tayo ng physical damage dito sa kanyang chest. Tapos drag natin to pababa. Parang iba naman yung damage na makikreate natin, kasi ang ginagawa kong damage for the last few customs puro parang blast effect. Ito parang magde-drip naman yung yung damage niya. Yan, pababa. Tapos dito may mga slash effects din, yung normal na ginagawa natin na battle damage. Tapos dito rin sa kanyang thighs. Okay, pwede rin tayong gumawa ng dalawa, double slash. Okay, that's it. Tapos next na gagawin natin yung Bosny flat clear na tayo. Gumawa na rin pala ako ng damage dito sa kanyang mata. Dalawang slash dito, isang slash. Okay, gagawin nating heat blade yung kanyang vibranium blades. Una gawin natin, mag-prime tayo using PH180 white water-based primer. Yan. After ng white, nag-base coat tayo ng orange. And then after ng orange, yellow naman, traffic yellow, and then mixture ng warm yellow and white. Para yun yung pinaka-highlight ng ating heat blade. Okay, after nito, yellow naman. So let's start at the center. Okay lang mag-overlap dito sa part na to kasi
Yun yung reflection ng light eh. Yan, reflection ng heat. Alright, resume tayo mga ma'am sir. Tuyo na yung ating flat clear. Yung flat clear na layer na yung apply natin. So, pwede na tayo mag-apply ng mga iba pang mga paint techniques kasi didikit na siya dun sa surface. So, change of mind tayo mga ma'am sir. Gagamit tayo ngayon ng airbrush. Ito yung airbrush paint mix ratio na gagamitin natin. So, kung ito 100%, 60% yung paint, 30% yung reducer. Yung reducer, nag-help siya mag-thin ng paints for better airbrush flow. Tapos yung 10% naman, flow improver, it decreases clogging. So ganito yung itsura niya. Ito yung gagamitin natin. Airbrush flow improver and airbrush reducer. Yan. This one thins the paints. This one decreases clogging. Tapos ito yung paint na gagamitin. Ay, tulo na pala. Ito yung paint na gagamitin natin. PH 179 black. Okay, lagay na natin 60% paint. Tapos 10%, ito muna, 10% reducer. This will thin the paint. May ilang drops. Tapos 10% nito, flow improver. 1, 2, 3, 4, 5. Yan, estimate na lang natin. Tapos haluin natin siya. Okay, tapos takpan na natin. Ready na to. Alright, start tayo sa mga corners. Ang gagawin natin dito mga ma'am sir, pre-shading. Start tayo dito sa mga corners, sa mga kung saan may mga damage, doon natin kung tayo mag-spray ng paint. Ayan, pwede dito. Ayan. Parang pre-shading yung ginagawa natin sa mga panel lines. Ayan. Kung saan nagko-connect yung mga armor plates, pwede natin lagyan ng mga dark areas. Pwede pa naman tayo mag-dry brush pa naman tayo after nito. So parang pre-shading lang talaga yung ginagawa natin. Okay. Alright, next step, we are going to use the Vallejo Metal Color Silver and we are going to apply this using dry brushing method. Okay, for dry brushing, you only need a little amount of paint dito sa brush. Siguro mga 15% lang. Tapos kung marami pa rin, meron kayong dinab nyo yung paint nyo or yung paintbrush nyo doon sa paint, tanggalin nyo siya using any porous material and then saka nyo siya ipahid dito sa surface. Ngayon, pag nagpapahid na tayo dun sa surface, it is important na medyo meron tayong brush control, meaning hindi siya sobrang diin. So ang concept ng dry brushing, ano lang siya, maninipis na layer lang siya ng paint na ang dinadaanan lang niya yung mga parts na nakaangat or mas mataas kaysa dun sa ibang parts. Yan. Yung mga naka-recede na areas or yung mga malalalim na areas, hindi na siya tatamaan. Yan. So ganyan. So pag dry brushing, nag-add tayo ng highlights, nag-add din yan ng level of weathering, and na-emphasize yung sculpt ng action figure. Yan. Dito naman sa harap, yung arc reactor. Yan. Okay. Tapos yun sa may damage, pwede tayo maglagay ng mas maraming silver kasi dyan yung epicenter ng battle damage natin. Alright, next step, mag-apply tayo ng PH 149 light turquoise para mapailaw natin yung arc reactor tsaka yung kanyang eyes. Okay, base coat lang natin tong kanyang arc reactor. Tapos pwede tayo mag-dry brush along the sides para kunwari nagre-reflect yung light around the chest. Yan.
Okay, after ng turquoise, magpapahid naman tayo ng ultra white from Hero Paints. Ano to, stronger coverage to para 2 to 3 coats lang opaque na yung white natin. Kasi usually pag yung normal white, something like this, 5 to 7 coats, saka pa lang siya magiging opaque. Okay, try natin dito. Sa gitna. Start tayo sa gitna. Palabas. Alright, so yun mga ma'am, sir, ma'am, tapos na yung ating battle damage project na Iron Man Mark 30 blue steel. So ito yung front, tapos ito yung back. Kunin ko lang yung mga accessories. Yan, ito yung mga accessories niya. You have the alt hands 1, 2, 3. And kinulayan ko na rin yung hands niya na parang nag-glow yung repulsor. Tapos Tapos ito yung kanyang hexagonal base na battle damage na rin. Meron mga bullet holes dito. And ito na yung ating Iron Man Mark 30 blue steel. Yan. Thank you again Laruanan for providing this action figure for unboxing, review, and customization. Yan. Kung gusto niyo makita itong mga momster in actual, pwede kayo pumunta sa Green Hills Wizard, yung name nung store, Collective Base Basement 2. And also sa Mother Base, makikita nyo rin itong mga momster. Yan, kinustomize natin yung kanyang blades para merong contrast dito sa kanyang suit. Kasi yung suit niya parang very cool colors. Very cool color palette. Tapos ito kanyang blades, ginawa natin na very warm. Yan, yellows. Dito sa kanyang arc reactor, pinintahan din natin ng white para mukha na siyang umiilaw. Okay? So yun. Yan. So that's it mga momster. Thank you very much for watching and see you sa next video. Bye bye.